Dahil nasa pagitan ng mga puno, literal nating silipin ang mga nakatagong maliliit na falls dito sa forest camp. Tayo nang bumaba, tumawid ng lawa, iwan ng bangka, at umakyat ng bahagya para marating ang Twin Lakes. Then, balik sa sayang. Sa ating pagdating, meron na agad sasalubong sa atin at magbibigay ng idea kung anong meron dito. 10 meters pababa. Dito po. Sa view deck. View. Mukhang mapapalaban na naman kami sa lakaran. Silipin muna natin. Dito sa view deck na ito, isang lawa lang ang makikita natin. Siyempre, para malaman na dalawa ang lawa na ito, kailangan nating pumunta sa mas mataas na lugar. Pero, bakit pababa ang direksyon namin? Let's find out! At sa aming paglalakad, nakakita kami ng nilalang na ito. Ano kaya ito? Ano to? Paki-comment naman para malaman din namin. Bababa ulit. Ayun! Kaya kailangan nating bumaba ay dahil kailangan nating sumakay ng bangka. Tayo sa lake. Balin sa Sayang. Morning, ma'am. Morning po. Gusto niyo bukutin, ma'am? Mayroon naman na. Magkano nga po? 250 ang oras, sir. Kamu nandun, ha? Pwede Kayo pong... ng dalawa pa. Kayo ng dalawa. Apo. Sige. Kung katuwin niya, ma'am, nanduan. Isang oras po, balikan na po yun. Apa, yung isang oras po. Kasi po kayo tinitinin siya. Sige po. Magpunta po kami. Doon lang, ma'am. Pababa, ma'am. Ano doon, ma'am? Ibang kera na po. May bangkero lang dyan. Sige po, thank you. Yan. Try natin, ha? So, maka-experience natin. Guys. Ay, nako. Oo, algin. Pagkain na pagong. Morning po. Opo. Ito yung mga bangkang gagamitin. Ilan po capacity niyan, ate? Isang bangka? Kaya nitong magsakay ng 12 na katao. Pero syempre, dahil marami na yon, marami ka na ding ibabayad. 750 pesos lang naman. Isang drive-thru mo lang yan sa Jollibee. Naging ganap na pasyalan ang Twin Lakes ng Dumaguete noong taong 2000. Year 2000. Yung gamit, ate, iwan po ba namin o dadalhin? Pwede, dalhin lang dyan. Dalhin na lang. Okay po. Magbabayad na po. Mamaya na po kasi yung per hour. Siyempre, lagi nating isipin ang safety. Kaya magsuot muna tayo ng life vest. Silipin lang namin. Apo. Paalis na rin kasi kami. Pauwi na po kami mamaya eh. Okay lang, sir? Opo. Ito lang, sinaglit lang namin to bago umalis. Konting trivia lang po. Alam nyo ba na ang lahat na nakikita nyo ngayon ay nawasak ng bagyong Odette? Buti naka-recover agad sila. Sa aming pagsakay sa bangka, kailangan naming sumakay sa magkabilang side para mapanatili ng bangka yung balanse niya. Parang science of buoyancy. Let's go, guys. Tara na nga ate, umalis na tayo. Baka ma-memorize ko pa dito ang periodic table. Ang dalawang lake ay tinatawag na Lake Balinsasayaw at Lake Danau. Itong pangalan ng lake, ma'am, dalawang lake. Bali, yung Balinsasayaw, kinuha yan sa mga mga salita ng mga hinuno dati, yung mga matatanda. Yung Balin, marami. Yung Sayaw, ibon ko yun, yung maniliit, yung swiftline. Bali, Baling Sayaw, so maraming sayaw. Kaya Balinsasayaw yung tawag. Tapos yung Lake Danau, yung mga matatanda kasi dati, kung maliit lang na lawa, Danau lang yung tawag yan. Ayon kay ate, pag malakas ang ulan, umaabot ang tubig ng lawa sa sangang ito.
Ayun, sa wakas, nakarating na din kami sa dadaongan namin. Pagkadaong, naghihintay sa amin ang isang challenge. Tara nang umakyat sa gubat sa taas na 400 meters. Iniwan din. Bawal lumangoy. Hinayaan na kami ni ate na umakyat pataas dahil safe naman. We're going to Lake Danau. Nauna muna ako ng konti para ipakita na intense ang akyatan. Habang unti-unti naming nararamdaman na malapit na kami sa taas, unti-unti na rin naming nararamdaman na kinakapos na kami ng hininga. Saan na tayo? Ayun pa sa taas. Sa pagitan ng asul na kalangitan at berdeng mga halaman, amin ang nasilayan ang panibago naming aakyatan. Sa wakas ay narating na natin ang mataas na lugar. So ito na yung Twin Lakes. Lake Danau yun. Lake Danau. Then, Balinsasayaw. Parang ang sarap maligo dito ah. Pero take note, mahigpit na ipinagbabawal ang pagligo sa mga lawang ito dahil dito kinukuha ang supply ng tubig ng mga katabing bayan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone para hindi magambala ang mga hayop na naninirahan sa paligid. Ngayong nakita mo na ang anyo ng dalawang lawa, pumunta naman tayo sa forest camp. Dahil nasa pagitan ng mga puno, literal nating silipin ang mga nakatagong maliliit na falls dito sa forest camp. Ngayong nandito na tayo sa loob ng forest camp, marami tayong pwedeng makita bukod sa mga kapwa nating taong naglalakad sa loob. Nature talaga siya na dinevelop, ano. Sa ating pagdaan sa hanging bridge na ito, makikita natin ang iba pang maliliit na mga falls. Hanging bridge. Please don't sing daw, mahan. Wala tayong dapat ipag-alala sa pagdaan sa hanging bridge na to dahil ito ay may matibay na kable at matibay na pundasyon. So, ang daming mga kubo na ginawa. Ayos din, nature na nature talaga siya. Gubat na gubat yung dating niya. Ganda rin ang pagkakagawa naman. Ang kubo. Kung mahilig ka sa nature, talagang ma-appreciate mo ang lugar na to. Pero, ano kayang meron pa banda dito? Meron ulit ditong falls. Wow! Yan. Kakatempt naman maligo sa ganito kagandang lugar. Sa lawak at dami ng puno, talagang pwede ka rin palang maligaw dito. Oh, may dali. Kabila na. At kung gusto nyo ring alalahanin kung anumang merong anibersaryo kayo, invite your family and friends here. Sa halagang 2,000 pesos, magagamit mo na ang kiosko na to. At dahil kitang-kita naman na wala kaming hilig sa pagdaan sa hanging bridge, sinubukan pa naming daanan ng isang ito. Tulay. Bali, dalawang hanging bridge na. Siya dun sa kabila, yung unang dinaanan. Sumunod dito. Pagkalampas natin ng hanging bridge, silipin naman natin yung kabilang parte ng forest na ito. Wow! Parang hawag nito yung wallpaper namin sa desktop. Ngayong nakita na natin ang mga nasa likod ng punong ito, halika't samahan pa kaming tuklasin ang iba pang nakatagong ganda at yaman ng ating lugar.
Samantala, gusto mo ba kaming samahang tumalon, lumangoy, at maligo sa ilalim ng talon? O baka naman gusto mo na lang kaming samahang sumisid sa yamang dagat ng Siquijor? Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe ka na sa channel namin para makasama ka pa namin sa mga susunod naming biyahe.